Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nakasama natin ang rock band na Heiju na talaga naman pong nagpainit lalo ng tanghalian natin habang nanonood po ng Itbulaga. And syempre may nagbabalik, walang iba kundi po si Julia Barreto. Wala ngayon si Maine Mendoza dahil possible na nasa bakasyon pa rin po siya mga Kadabarkads. At kanina nga po nagkaroon ng announcement ang TBJ during Sugod Bahay mga kapatid. Inanunsyo po ni Bossing Big at Ryan Agoncillo ang mangyayaring pasabog bukas para yan sa labanan po ng Dabarkads Choice. Huwebes yan, na kung saan yung mananalo daw doon ang makakasama sa Grand Showdown concert sa Sabado ng mga clone winners. Matinding labanan na naman ito bukas kasi isa lang po ang mananalo. Sana pala rin po si Mr. Roel Carino dahil kung hindi, paniguradong marami na naman po ang malulungkot nito. Pero sa tingin ko mga Kadabarkads, mananalo yang si Matt Monroe kasi mahusay talaga siya at siya ang mas may laban sa mga kalaban niya bukas. Kaya i-congratulate na natin agad si Matt Monroe para bukas. Kaso, pag nanalo po siya, bukas may isa ulit siyang laban na kung saan malulupit at talaga naman pong matitindi ang magiging kalaban niya dito. Talagang plakado at magagaling. Walang itulak kabigin mga Kadabarkads. At hindi pa man nga po nagsisimula ang labanan bukas, meron na po agad nagbanta. Sabi dito ng isang page, grabe talaga boses mo. Ayoko nang manood ng Itbulaga kapag hindi ikaw ang nag-champion. Ang tinutukoy niya dito mga Kadabarkads ay si Matt Monroe or si Roel Carino. Kaya naman agad pong binara ng isang page ang tungkol dito sa post na to. Sabi dito, bakit kaya ganitong mindset ng ibang fans ng Itbulaga? Baka idol mo lang siya. Ang tunay na fans tatanggapin ang anumang resulta ng The Clones kung hindi naman siya ang mananalo. Tanggapin ano ang resulta. Huwag puro bash. Hindi lahat ng talo ay laging talo. Pero tingin ko bukas siya talaga yung mananalo mga Kadabarkads kasi mas may laban po siya kumpara sa mga magiging kalaban niya bukas. Kaya kalma lang po kayo, okay? Samantalang humingi naman po ng saklolo itong si Jean Jordan mga Kadabarkads para po yan sa magiging grand concert by September 6. Sabi niya what to wear on September 6 grand concert and for November 29 concert. Any suggestions? At eto nga po ang in-reveal ni Jean Jordan mga Kadabarkads. Meron na pong 30 tickets sold. Wala pa daw pong poster at ticket. Sold agad yung 30 ticket. Naka-reserve na po agad yun. Grabe naman kayo mga Kadabarkads. At sa mga nagtatanong po kung saan makakabili ng ticket at makakapagpa-reserve, i-PM nyo lang po yung account na Jean Jordan. Jean Jordan lang mga Kadabarkads. Para makabili na po kayo ng ticket na nagkakahalagang may 2,000, may 3,500, ganyan po yung range ng price ng ticket nila. At alam nyo ba, may trivia rin si Jean Jordan. Sabi niya, a little trivia, this was taken during the semifinals of the Clones. Did you know, I was sleepless at the time? Almost 24 hours akong gising. Sobrang puyat ako. Kakaisip at halo-halo ang emotions ko. Excited na kinakabahan, my voice was not in its best condition, and I was even feeling nauseous before stepping on stage. That's the effect of sleeplessness. But the show must go on, kaya ayan, tulog siya dyan sa photo. At eto na nga po ang pinakaantay ng lahat mga Kadabarkads, yung naging announcement ni Jerome Ibardome sa kanyang page. Sabi niya dito, save the date for November 29. We have something coming up po here at QC. At alam niyo mga Kadabarkads, ito po yung price ng ticket ng concert po nila Elvis Presley, Matt Monroe, and Karen Carpenter at ng iba pa pong mga clone winner. So, nagkakalaga ng 3,500. Meron din pong 2K. Sabi kasi ng isang netizen, hi ma'am, chat-chat tayo if okay sa'yo. Kasi ako yung first na nag-confirm
ng ticket nila. May 3,500, yung sa akin 2K kukunin ko. Message mo ko ma'am ha, send ko sa'yo kasi nakaraan ka chat ko si Jean aka Currency. And marami na din po ang nagtatanong mga kadabarkads kung anong oras at saang lugar. At sabi nga po ni Jerome Ibardome na to follow up daw po, may ina-arrange lamang daw para full details na at wala daw pong bitin. Marami kasi mga kadabarkads yung excited na and talaga namang hindi po makapag-antay at may nabalitaan nga ako at nababasa na gusto pong umuwi yung mga taga-ibang bansa para makapanood ng concert nitong si Jerome Ibardome or Elvis Presley. Grabe. May nagsasabi pa nga dito na we want big dome, solo. Tapos may nag-agree, tama, siya lang, wala nang ibang kasama. Then sabi po ng isang taga-ibang bansa, kailangan po yata mag-book na ako ng ticket pauwi ng Pinas para makapanood at makita ko in person si Jerome Ibardome aka Elvis Presley. Hanep, hanggang sa ibang bansa mga kadabarkads, abot ang kasikatan ni Elvis Presley. At alam nyo ba mga kadabarkads, meron po akong nabasa tungkol dito kay Jerome Ibardome na talaga namang pinag-aagawan di umano ng mga malalaking producer. Sabi kasi dito mga kadabarkads, nako eto ha, sa mga umaasa balik si Elvis sa Itbulaga, The Clones, wag na tayong umasa. Final na talaga yung sinabi ng Itbulaga at ni Jerome na hindi na siya pababalikin pa sa The Clones ng EB. Talagang goodbye na siya sa The Clones. Di bale na hindi man siya makakasama sa Grand Showdown, mas malaking opportunity naman ang nag-aantay sa kanya. Sobra pa sa 300k ang makukuha niya sa mga gigs na makukuha niya lalo na ngayon at malapit na magpasko. Maraming mga event ang makukuha niya plus maraming mga taga-ibang bansa ang mag-uuwian para sa concert niya sa November 29. Marami nga ang nagre-request na sana sa Big Dome magkaroon ng big concert si Elvis dahil talagang dudumugin ito ng mga taga-suporta niya. Sana mapagbigyan ito at mapansin ni Elvis. Sana isang bilyonaryong producer ang kumuha sa kanya dahil tiba-tiba sila talaga dito. At eto nga, may mga nababasa ako na pinag-aagawan na si Elvis ng mga malalaking producer kaso hindi pa ata makapag-decide si Elvis kung saan sasama. Sana piliin niya yung producer na talagang may puso at papasikatin siya ng sobra. Kaya hindi man siya napasama sa Grand Showdown, panalo na siya. Wow, grabe mga kadabarkads. Ibang level na po talaga itong si Elvis Presley. Biruin nyo, di umano'y nag-aagawa na ang mga producer na malalaki. Nako, tama lang mga kadabarkads. Alam nyo, mahusay din po itong si Matt Monroe ha. So pag nagsama yung dalawang yan, pasabog po yung magiging concert. Kasi kay Elvis Presley pa lang, grabe po yung suportang nakuha niya simula po nang sumali siya sa Itbulaga. Ito po yung sinasabi ko mga kadabarkads na hindi man siya nanalo, ito naman po yung napakagandang kapalit, 'di ba? Napakalaking tulong po talaga ng exposure ng Itbulaga kasi abot hanggang ibang bansa. So anong say nyo dito mga kadabarkads? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa update nating ito.